Hello mga brad, we will cook beef caldereta. Ito pala ang magiging ingredients natin: carrots, patatas, bell pepper, cheese, meron din tayong sibuyas, bawang, paminta, at oil pang gisa. At syempre ang 1 kilong beef na cubes na po yun, hinati ko na po as a cube size. At umpisahan na natin pagluluto. Nagpainit na po ako ng mantika at ilalagay ko na po ang patatas. Lulutuin muna natin yung patatas, okay po? Mga 2 to 3 minutes lang po yan. Tapos alisin na natin. At ang isusunod naman natin is yung carrots. Ganun din po. Mga 2 to 3 minutes po natin silang lulutuin. Ayan, okay na po yan kasi papalambutin pa po natin yan mamaya. Kinunting prito ko lang para medyo iba yung dating pag kinain na siya. Okay, si mantika pa rin po, magigisa na tayo. Ilalagay ko na po muna yung bawang. After ko lutuin yung bawang, susunod na natin yung sibuyas. Okay? So, igigisa lang po natin yan ng mga 2 minutes. For sure, luto na yun in 2 minutes. Ayan, kung medyo nakikita nyo luto na yung bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay yung 1 kilong baka. Ayan, ilagay na natin yung baka. So, mga 5 minutes siguro hihintay natin maluto yung baka bago natin lagyan ng tomato paste. Ayan, sa mga nagluluto, makikita nyo naman po kung medyo luto na yung baka, yung wala na mukhang hilaw. Diba yung pag fresh pa siya, makikita nyo naman yung itsura. Pwede nyo nang ilagay yung tomato paste. So, mga 3 kutsara po yata inilagay ko dyan. Pwede po kayo maglagay ng tomato sauce. Pero kasi yan yung nakita ko sa Viva, kaya kinuha ko na tsaka mura siya. So, dadamihan ko lang yung tubig mamaya kasi yun yung magpapalambot sa baka. Hindi pa po malambot yung baka mga brad kasi hindi ko naman siya pinalambot pa. Diyan ko na palalambutin. Pag tomato paste pa lang ginamit yung mga brad, medyo maasim siya ng konti kasi puro yan. Siguro pag tomato sauce is mas matamis or mas iba yung lasa niya. So, bago siya kumulo mga brad, lalagyan na natin ng nor beef cubes yan. 2 po. Pampalasa po mamaya. Tapos, nag-crush na rin tayo ng paminta. Ilagay na rin po natin dyan. So, tatakpan na lang natin habang kumulo. Lalo muna bago takpan. Ang bilis, kumulo agad. Yan po, kumukulo na siya pero matigas pa rin po yung baka. So, mga 1 oras ko po actually pinakuluan yan para lumambot lang yung baka. So, ngayon medyo konti na yung sabaw or yung tubig. Pwede na natin ilagay yung reno. So, para kumapit na dun. Buong reno po yan. Nalagay natin yan tapos hahaluin natin mga brad. So, nilagay ko na rin yung carrots tsaka patatas kasi hindi pa siya malambot. So, yung baka medyo malambot na yan. So, sinabay ko na para sabay na rin sila lumambot mamaya. So, halu-haluin lang natin. Titignan natin kung malambot na yung baka. Yung baka titignan natin kung malambot na. So, habang hinihintay natin lumambot yung baka at yung gulay, lagyan muna natin ng konting cheese. Pampalasa yan mga brad.
Ayan, mga brad, malapit nang maluto yan. Nakikita nyo, konti na lang yung sabaw. Yung parang nagmamantika na siya. Ayan, malapit na po yan, mga brad. Nilagyan ko pala ng brown sugar yan para hindi masyadong maasim yung kalalabasan. Kasi nga, ginamitan natin ng tomato paste. So mga brad, dadagdagan pa natin ng maraming cheese para mas masarap siya, mga brad. Ayun yung magpapasarap sa kaldereta natin. So ito na po, dinagdagan na natin ng cheese, mas maraming cheese para mas masarap at mas malasa siya. Okay po, mga brad. Then sinunod ko na po dyan yung brown sugar para mas medyo may konting tamis. Kasi yung amoy niya talagang maasim yung amoy niya. So pag tinikman mo naman niya, may tamis na may asim. Sinunod na nga natin ng bell pepper kasi malambot na rin po ang baka. So mga 1 minuto na lang po, pwede na po yan, mga brad. Lalagay na natin sa mangkok. Don't forget po pala to share, like and comment po. Salamat po, mga brad.